Naniniwala ako noon na may mga bagay na umiral lamang sa imahinasyon. Mga kwento ng mga aswang, ng mga masumpananayon, ng mga sinaunang ritual, lahat ay oyay lamang para sa mga bata sa maulan na gabi sa kanayunan ng Pilipinas. But then one day, sarili kong dugo ang sumagot sa lahat. Isang bus ang dumaan sa ulap. Steve, isang lalaking nasa edad 30, medyo gusot ang buhok, may hawak na lumang notebook, nag-isip ang mga mata. Ang pangalan ko ay Steve. Ipinanganak ako sa Iloilo, isang lupain sa gilid ng mga alamat na tinatawag ng sibilisadong mundo. Imagination. Ngunit lumaki ako sa Amerika, at hindi ko akalain ang aking tinubuang bayan ay ang lupain kung saan pinili ng mga bangungot na pugad. Sa bus, binuksan ni Steve ang isang lumang kwaderno. Sa loob ay mga nanginginig na linya, nakasulat sa pulang kayumangging tinta, tulad ng dugo na natuyo ng ilang dekada. Pagkatapos ng kamatayan ng aking lola, natanggap ko ang talaarawan na ito. Ang mga pahina ay nagsasabi ng isang lihim na nabuklod sa 3 henerasyon. Tungkol sa isang purok, isang nayon na nabura sa mapa kung saan nakatira ang aking pamilya. Ang mga ilaw sa bus ay kumikislap, ang mga pasahero ay nagsimulang matulog. Pero iba ang babaeng katabi ni Steve, naninig siya. Pawis na pawis, ang mga kamay niya ay nakahawak sa isang sinaunang rosaryo na gawa sa kahoy. Hindi ako pupunta mag-isa. Siya, ang childhood friend na akala ko noon ay maldita. Ang minsang nagpasindak sa buong nayon gamit ang kanyang kulay abo na mga mata. At ngayon, siya ang magdadala sa akin pabalik sa lugar na walang nangahas na banggitin. Isinumpang purok. The Cursed Village. Ang mga gulong ng bus ay gumulong sa maruming kalsada. Ang langit ay naging ulan. Ang kamera ay dahan-dahang nagpan sa kabubatan, kung saan daan-daang mga anting-anting ang nakasabit sa mga sanga, tahimik na umuugoy. Naparito ako para magsulat ng nobela. Ngunit ang isinulat ko ay hindi katang-isip. Ito ay isang huling hiling. Isinumpang purok. Isang totoong kwento. Isang sumpa na hindi kailanman na ipahinga. Akala ko noon ang tahanan ay kung saan ka ipinanganak. Ngunit ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Ang kamera ay tumungo sa maliit na apartment ni Steve, puno ng mga libro, mga manuskrito. Isang lumang frame ng larawan, isang matandang babae na may maamong mata, ang kanyang lola. Nakaupo mag-isa si Steve, hawak ang isang lumang kwaderno, suot na takip na katad, basag ang gulugod. Steve. Namatay siya noong Oktubre. Pinadalhan niya ako ng isang talaarawan at isang tala. Kung gusto mo talagang maunawaan kung sino ka, bumalik ka. Pangarap, malalim, masamang kabubatan ng Pilipinas. Malamig na liwanag ng buwan, makapal na ulap. Isang batang lalaki, isang maliit na bersyon ni Steve, ang tumatakbo sa kakahuyan. Isang babaeng nakasuot ng puti ay nakatayo sa gitna ng kakahuyan, nakaunat ang mga braso, pabulong na tumatawag. Babae. Steve, anak, bumalik ka, nani. Tumalikod ang bata, maputi ang mga mata, walang pupils. Nagising si Steve, hinihingal. Iloilo Airport, kinabukasan. Hinatak ni Steve ang kanyang maleta, malayo ang mga mata. Nare-record ng kamera ang "Welcome to Iloilo" sign. Steve, inner voice. Umalis ako noong bata pa ako. Ang alam ko tungkol sa lugar na ito ay mula lamang sa sinabi sa akin ng aking lola at sa mga bangungot na hindi natatapos. Lumang bahay, Iloilo. Nakatayo si Steve sa harap ng isang lumang bahay na kahoy na nababalutan ng lumot.
Binuksan ng matandang kasambahay ang pinto. Ito ay si Manang Lita. Manang Lita, namumuo ang luha. Katulad ng matandang babae, ang iyong mga mata ay eksaktong pareho. Sa loob ng bahay ay isang ancestral altar at isang kupas na lumang larawan ng isang nayon na may pulang tinta na nota. Purok estrelita, cleared 1,967. Eleduda kag bloodline. Binaksi ni Steve ang kanyang talaarawan. Ang bawat pahina ay nagtatala ng isang sinaunang ritual, isang huling babaylan, at isang propesya tungkol sa isang bata na may marka sa kanyang mga mata. Steve, pabulong. Bakit lahat ba ng sumpa ay nakaturo sa akin? Pagtuklas ng katutubong kultura. Montage, pagkakasunod-sunod ni Steve na naglalakad sa paligid ng nayon, mga batang naglalaro ng exorcism sa mga manika ng saging, mga taong nagsusunog ng insenso sa harap ng puno ng balete, isang shaman na nag-exorcise sa isang bata. Nakipag-usap si Steve sa isang matanda, si Lolo Isko, na nagkukwento tungkol sa sinumpa na purok na dating sentro ng mga kolonyal na ritual ng pagsasakripisyo. Lolo Isko sa mahinang boses. Hindi iyon isang nayon, ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtatago ng isang bagay na hindi dapat ginising. Desisyon ay pumunta. Tumingin si Steve sa isang lumang mapa, isang blankong lugar na nabura. Sa talaarawan ay isang direksyon na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay, Banglid River, kumaliwa kasunod ng anino ng isang puno, 7 hakbang patungo sa buwan. Ekena sa gabi. Nag-inpake si Steve, inilabas ang mga kahoy na kwintas at ang talaarawan, at inilagay sa kanyang backpack. Steve, inner voice. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Ngunit kung ito ay natutulog, kailangan kong malaman. Talaga bang ako ang gumising nito? Foggy Crossroads, magkita ng ya. Nakatayo si Steve sa gilid ng kalsada, hawak ang diary, nakatingala, nagsalubong ang kanilang mga mata. Steve, sa loob, pabulong. Malakas ang ihip ng hangin, lumilipad ang mga tuyong dahon, tila humihinto ang oras ng ilang segundo. Tinanggal ng batang babae ang kanyang maskara, ang malamig na mga mata na iyon. Malamig. Matagal nang hindi nagkita, Steve. Sa pagkakataong ito, narinig mo rin ang tawag na iyon. Sirang nakaraan. Ang mga larawan ng pagkabata ay lumilitaw sa ginintuang liwanag. Sina Steve at La ay naglalaro noon sa ilalim ng puno ng balete, nagtatawanan, naghahabulan. Biglang pinutol ang ama ni Steve na nakahiga sa duyan, namimilog ang mga mata, bumubula ang bibig, bumubulong ang mga tao, dahil sa bruhang iyon, anak ng mambabarang. Steve, pabulong. Pagkatapos nito, hindi na ako pinapayagang makipaglaro sa iyo. Tumawa ng mahina. Bawal to, pero naniniwala ka rin na isinumpa ko ang tatay mo. Natahimik ang dalawa. Makapal ang atmosphere, parang may something na ayaw nilang sabihin. Elite kakaibang sintomas, karaniwang obsessions. Parehong nakaupo sa isang cave sa tabi ng kalsada. Pinunasan niya ang kanyang noo, hinawakan ni Steve ang likod ng kanyang leg, sabay-sabay, pareho silang nagulat. Ang tunog ng wind chimes ay tumutunog ng walang hangin. Isang matandang babae ang dumaan at bumulong, kayo na nga ang babalik ni. La humihinga. Nakikita ni Steve sa salamin, sa likod niya ay isang malabong figura, matangkad, walang mukha, mapupulang mata lang. Steve, nanginginig ang boses. Nakita mo rin?
Natahimik tapos tumango. Gising na sila. Decoding Millie Diary, sinaunang hula. Bumalik ang dalawa sa kabin. Inilagay ni Steve ang diary sa mesa. Ang dilaw na liwanag ang nagbibigay liwanag sa mga lumang pahina, mga talaan ng ritual ng pagtatatak, ang simbolo ng i-aswang, at ang alamat ng Babaylan Estrelita, ang nagbuklod sa masamang espiritu sa kabubatan mahigit 100 taon na ang nakararaan. Ang isang pahina ay napunit sa kalahati na naiwan lamang ang huling linya. Kapag ang mga linya ng dugo ng nagbukas at ng tagabantay ay magkasundo, hindi ba magbubukas ang tarangkahan? Nag-aalangan. Ako ang inapo ni Estrelita. At ikaw, Lee. Ikaw ang opener. Steve nagulat. Bakit walang sinabi ang lola ko? Na may madilim na ekspresyon. Dahil kung alam mo, di ka na sana titigil. At mas maaga kanilang nahanap. Tungkol halos pagkatilala. Nagsisimula na ang ulan. Nagtatalo ang dalawa sa gitna ng tambo. Steve galit. Pumunta ako dito para magsulat ng mga kwento, hindi para lumahok sa mga nakakabaliw na bagay na ito. Bakit alam mo ang lahat at tumahimik ka? Kontra-atake. Because don't trust you. Tinalikuran mo ako. Naniwala kang halimaw ako. Katahimikan. Tanging tunog lang ng ulan. Napaatras si Steve. Tumalikod si F, nakikihalo ang mga luha sa ulan. Scene 6, Lily Connection, Yenitanda, Dugo. Nang gabing iyon, parehong nakahiga sa maliit na kubo malapit sa gilid ng kabubatan. Walang sinasabi. Nakita ni Steve ang kwintas na ginamit ng kanyang lola, ngayon ay nasa leg niya. Steve, ibinigay ito ng lola ko sa'yo. Hindi. Natagpuan ko ito sa puntod ng aking lola. Nakabaon sa ilalim ng puno ng balete. Iniyuko ni Steve ang kanyang ulo, nakita ang katotohanan sa unang pagkakataon. Marahil siya ay hindi kailanman ang manlalait, ngunit ang tagapagtanggol. Isang bagong pangako, magkasama, bumalik purok. Binawayway. Makapal pa ang hamog. Nakatayo si Steve sa balkonahe, hawak ang diary. Lumabas si Dad. Steve, hindi ko alam kung sino ako sa lahat ng ito. Pero kung ako ang gate, tapos ikaw ang may hawak ng susi. Tumingin si sa kanya, hindi tumatango, hindi nakangiti, ngunit lumakad pabalik upang tumabi sa kanya. Ang camera pans mula sa itaas, dalawang maliliit na figura na nakatayo sa maulap na lupain, sa di kalayuan. Isang landas na patungo sa kabubatan ang lumilitaw kung saan ang isang bulok na kahoy na karatula ay nagbabasa. Purok Estrelita, the place of no return. Ang huling linya ay dahan-dahang lumilitaw. Ang nakaraan ay hindi patay, ito ay naghihintay lamang para sa atin na maging malapit upang maimulat ang ating mga mata. Ang grupo ni Steve, Itong, Mera at dalawang lokal, Teban at Aling Rosa, ay nakatayo sa harap ng trail patungo sa kabubatan. Aling Rosa sa mahinang boses. Mula rito walang tumatawag sa nayon-nayon sa pangalan nito. Purok na isinumpa lang. Kung sino man ang papasok dapat handa na kalimutan ang daan pabalik. Nakahawak si Steve sa diary. Iniyuko niya ang kanyang ulo, isinabit ang mga kwintas na kahoy sa kanyang leg. Ang kompas sa kamay ni Kitong ay umiikot ng husto habang nilalampasan nila ang milestone na natatakpan ng lumot. Tahimik inay kagubatan, magiging lugar. Abnormal na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag sa mga tuyong dahon.
Itinaas ni Myra ang kanyang telepono para kumuha ng litrato, ngunit ang lumalabas na larawan ay isang malabo at puting mukha sa likod niya. Tumigil si Teban, bumulong. May naglalakad sa tabi natin mula nang pumasok tayo sa kagubatan. Tumigil ang relo ni Steve. Biglang lumingon si S, blangko ang mga mata. Nagsimula siyang maglakad ng diretsyo sa mga palumpong, bumubulong sa sinaunang wika. Kitong tumawag ng malakas. Saan ka pupunta? Sumugod si Steve sa kanya, hinila siya pabalik. Parang nagising si S, pero hindi niya maalala ang nangyari. Ngayon na si dilim, wala na'y panahon. Nakarating ang grupo sa isang clearing na natatakpan ng abo at baging. Sa gitna ay ang mga guho ng isang gumuhong stilt house. Makapalang hangin, parang inapanatili ang liwanag mula sa pag-abot sa lupa. Nanginginig si Aling Rosa habang tinuturo ang dambuhalang puno ng balete sa gitna ng nayon. Sa ilalim ng puno ay may pedestal na bato na natatakpan ng lumot, isang sinaunang altar na may mga karakter na nakaukit ng malalim sa bato. Mahinang hinawakan ni Myra ang altar. Agad na binawi ang kanyang kamay dahil tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga daliri sa hindi malamang dahilan. Binuksan ni Steve ang tala-arawan, inihambing ang mga karakter, isang talata ang lilitaw. Kung babalik ang inapo ni Estrelita, ang bloodline ang magbubukas ng daan. Masisira ang selyo at bubuhayin ang mga alaala. Iyan di unang gabi, Yanis pagising. Nagtayo sila ng kampo sa gitna ng ilang ngayon. Ang kalangitan sa gabi ay walang buwan, ngunit ang mga puno ay naglalagay ng mga anino na para bang may hindi kilalang pinagmumulan ng liwanag. Nagising si Myra sa kalagitnaan ng gabi, napadpad siya sa isang lumang bahay na pawid, nababalot ng abo at dugo ang mga lubid. Isang bata ang nakaupo na nakatalikod sa gitna ng bahay. Iyan bata nang hindi lumingon. I know you. Naparito ka para palitan ako, di ba? Sumisigaw si Myra, nagising, malamig na pawis. Ngunit ang kanyang mga kamay ay may bahid pa rin ng abo. Scene 5, Strange Phenomenon, hindi taong hawak. Nawala si Teban kinaumagahan. Ang lahat ay naghahanap, natagpuan lamang ang kanyang kamiseta na nakasabit sa isang mataas na sanga ng puno, walang bakas ng paggalaw sa paligid. Ang kompas ay umikot. Nire-record ng kamera ang isang eksena. Habang lumiliko ang grupo para umalis sa puno ng balete, isang puting anino ang gumagapang pababa mula sa kisam ng puno, walang nakakakita nito. Gumising sa tanghali, nakatayo sa gitna ng nayon, dilat ang mga mata, bumubulong. Kailangan nating ulitin ang sakripisyo. We must repeat the ritual. Time loop, walang exit. Nagpasya ang grupo na umalis sa nayon, ngunit pagkatapos ng 4 na oras na paglalakad sa iba't ibang direksyon, bumalik pa rin sila sa parehong lugar. Ang langit ay nagiging kulay ube, na para bang ang araw ay walang katapusan, na walang gabi o araw. Kitong nawala ang katinuan. Kami ay pinipigilan. Tulad ng mga nakakatakot na kwento sa internet. Nabasa ko ito ay isang bitad. Steve, hindi isa itong ritual. At sa tingin ko hindi pa ito tapos. Sakripisyo, boses at dilim. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig sila ng oyayi mula sa kabubatan, boses ng isang bata. Sa tabi ng apoy sa kampo, isang maliit na estatwa ng humanoid, gawa sa dayami at buhok, ay nagsimulang gumalaw ng bahagya, ibinaling ang ulo nito patungo sa ay. Malakas na sigaw ni Aling Rosa,
napahawak sa kanyang dibdib, pagkatapos ay bumagsak, na lalaki ang mga mata at walang buhay. Sa kanyang kamay ay isang kumpol ng dugo ang buhok kung saan ito nanggaling. Sleepwalking, yan ang huling tawag. Si Myra, La at Kitong ay pawang sleepwalk. Sa parehong gabi, nire-record sila ng mga security camera na naglalakad ng walang malay patungo sa altar ng balete. Nakaupo si Steve, binabasa muli ang huling entry sa tala-arawan, nagbago na ang mga salita. Isang bagong pangungusap ang lilitaw sa sariwang tinta. Tanging tunay na dugo ang makakapagsara ng pagtawag. Tumingala si Steve, nakita si na nakatayo sa harap ng altar. May hawak na kutsilyo, tumutulo ang dugo mula sa braso papunta sa stone table. Ang sumpa ay hindi nangangailangan ng sinuman upang sirain ito. Kailangan lang ng taong maaalala. Bumagsak si Steve sa harap ng sinaunang altar. Sa kanyang pagkatulala, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang isa ay isang kagubatan ng abo, ang isa ay isang ilog ng dugo. Lumataw si Lola, ang kanyang kamay sa dibdib ni Steve, ang kanyang puso ay nasusunog, isang tatoo sa kanyang leeg ay lumitaw, isang simbolo ng isang may pakpak na mukha ng demonyo. Grandmaster, pabulong. Isinilang ka para buksan ang gate. Pero may karapatan kang napiliin kung paano ito magtatapos. Nagising si Steve, dumudugo talaga ang dibdib niya. Nagpapanik na ang iba sa grupo. Scene 2, low-possessed Ye from the dark. Si Ea ay nagsimulang magsalita sa ibang boses, malalim, hila-hila ang bawat salita na parang umaalingaw-ngaw mula sa lupa. Ea may hawak. 10 henerasyon ang pinatay para isila ko. Ngayon, nagbalik na ang may marka. Bilang kapalit ng kanyang buhay, mabubuhay ka magpakailanman. Nangitim ang mga mata ni S, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang buong katawan niya, medyo nanginginig ang paligid. Hinawakan ni Steve ang kamay niya, sumisigaw. Steve, hindi siya isang sakripisyo. Kung sino man ang magdusa ako yon. Kitong sacrifice and full farewell. Habang naghahanda ang grupo na muling magkolumna sa S para sa seremonya ng paglilinis, lumitaw ang isang higanting itim na anino, umaatake mula sa tuktok ng puno ng balete. Itinulak ni Kitong si Steve, nahuli at itinapon ng malakas sa handog na batong hapak. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kitong, hinihinal, puno ng luha ang mga mata. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na ito, pero kung naniniwala sila sana mabuhay ka, bro. Siya ay bumagsak na patay. Napaluhod si Steve, sumisigaw sa ulan. Emberiki, traitor, yan na gustong mahigit lanay may Diyos. Lumataw si Mera, may hawak na itim na kahoy na kutsilyo, isang babaylan na anting-anting sa kanyang leeg, ang kanyang mga mata ay malamig. Enriri, hindi natin sila kailangang katakutan. Kung magiging isa ako sa kanila, magiging immortal ako. Steve, sumisigaw. Myra, tumigil ka. Totoo ito, hindi laro. Nihiwa ni Myra ng dugo ang simbolo sa gitna ng mesang bato, ang buwan ay nagiging pula. Ang hangin ay umuungol. Nabibitak ang lupa. Nagsisimulang umilaw si Ea sa itim na usok. Blood Moon Ritual, pumili ng sakripisyo. Scene, sumisikat ang Blood Moon. Ang kagubatan ay nanginginig. Lumilitaw ang mga multo ng mga ninuno sa paligid ng altar. Isang sinaunang boses ang umaalingaw-ngaw mula sa himpapawid. Boses ng ninuno. Namarkahan ng isa pumili. Sunugin ang iyong katawan at aisil ito magpakailanman. O hayaang maubos ang kaluluwa ng babae. At mamumuno ka sa kabila ng tarangkahan.
Humakbang si Steve sa bilog ng dugo. Nasa kamay niya ang kwintas ng kanyang lola, ang huling selyo. Sa kanyang kalahating tao, kalahating pisikal na anyo, tumingin sa kanya, ang mga luha ay umaagos sa hangin. Lumuhod si Steve, inilagay ang kwintas sa kanyang dibdib. Tinusok ang kahoy na kutsilyo sa kanyang dibdib. Dumanak ang dugo sa bilog na bato na lumilikha ng puting liwanag. Steve, panloob. Kung ang kapalaran ay isang tanikala. Kung gayon, hayaan mong ako ang masira nito. Nanginginig ang buong kagubatan. Isang malakas na dagundong, pagkatapos ay sumiklab ang ilaw. Yan ay kinabukasan, tahimik dani kagubatan, tapos inedra na hininga. Gumising. Nakahiga si Steve na hindi gumagalaw sa bilog ng natuyong dugo. Ang puno ng balete ay bitak, ang abo ay lumilipad na puti sa langit. Nawala si Myra, walang nakakaalam kung buhay o patay na siya. Inangat niya ang ulo ni Steve, idiniin ito sa kanyang dibdib. Nakahinga siya ng maluwag, buhay, ngunit dalawang kulay na ngayon ang kanyang mga mata, ang isa ay mata ng demonyo. Pabulong. Sarado ang gate. Pero hindi na ako magiging katulad ng dati. Pag-alis niya na yon, parang hindi nag-Esther. Mamaya bumalik sa nayon si Nala at Steve, ngunit walang nakaalala sa Purok Estrelita. Hindi na ito naitala ng mapa. Umiling ang mga pulis, ang nayon na yon. Hindi pa umiiral noon. Sa airport, inabot ni Steve ang salamin, ang refleksyon ay ang kanyang sarili, ngunit sa likod niya, makikita ang isang figura na nakasuot ng puting sombrero, na nakatayo sa gitna ng kagubatan. May mga gate kapag nabuksan na hindi naganap na sarado. Bumalik sa altar, huling ritual. Nakatayo si Steve sa gitna ng bilog na bato ng pagsasakripisyo. Umiikot ang hangin. Nakahiga si na walang malay, pansamantalang binalutan ni Kitong. Hawak ni Steve ang diary, isang hibla ng buhok ni at ang sealing necklace, basag na ngayon. Steve, introspective, malungkot na boses. Pumunta ako dito para magsulat ng kwento. Ngunit sa huli ako ang naging wakas nito. Bumunot siya ng kutsilyo, pinutol ang kanyang kamay, gumuhit ng sinaunang simbolo sa bato. Ang dugo ay kumakalat na parang linyang pangsil. Huling panalangin, ritual ng lola. Nagpalit ng direksyon ng hangin. Ang puno ng balete ay umuungol na parang nagdadalamhati. Lumilitaw ang espiritu ng ninuno, malabo, napapalibutan ng asul na apoy na tumataas mula sa lupa. Boses ng ninuno, Echoy. Sa pamamagitan lamang ng dugo ng nagtataglay ng marka ay maisasara ang sinaunang ritual. Siya na pumipili ng kamatayan para mabuhay ang iba ang tanging may karapatang isara ang tarangkahan. Lumuhod si Steve. Inilagay ang kanyang kamay sa puso ni ibinuhos ang lahat ng selyadong dugo sa kanyang katawan. Sumikat ang apoy sa paligid nila mula sa langit. Nagbitak ang lupa. Lumilipad ang abo sa kabubatan. White Night Tragedy, na bungo dani nayon. Nasusunog ang buong nayon. Sumasabog ang puno ng balete, nilalamon ng apoy ang bawat bulok na bahay. Ang mga espiritu, matanda, bata, lalaki at babae, ay sumisigaw, pagkatapos ay naglalaho sa puting usok. Nagbalik ng malay si sa oras na makita si Steve na lumubog sa liwanag, ang kanyang katawan ay naghiwa-hiwalay, naiwan ang kwintas at ang kalahating sunog na talaarawan. Sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Steve! Nuu! Hinihila siya ni Kitong palayo sa apoy. Sa di kalayuan, nilalamon ng apoy ang Purok Estrelita, walang lumilingon. Iyan ay pagkakawala, parang hindi nag-esiste.
Sa susunod na araw, ang mga lokal na pahayagan ay nag-uulat ng isang maliit na sunog sa kabubatan, walang nagbanggit ng anumang mga nayon. Hindi na minarkahan ng Google Maps ang Purok Estrelita. Ang buong lugar ay isa ng no-go forest. Nakatayo sa airport. Nasa kamay niya ang sunog na kwintas na ngayon ay isinusuot bilang anting-anting. Open ending, yan bloodline guy hindi na natili. Scene, makalipas ang isang taon. Lungsod ng New York. Maliit na apartment. Nakatayo si E sa harap ng salamin, halatang umbok ang kanyang tiyan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Malungkot ang kanyang mga mata ngunit kalmado. Sa kanyang tiyan, sa pamamagitan ng balat, isang bahid ng liwanag na kumikislap, tulad ng lumang marka na minsang nakita kay Steve. Mahinahong nagsasalita, parang bumubulong sa kanyang anak. May dala kang bahaging liwanag at may bahaging kadiliman. Pangako po protektahan kita. Ngunit kung ikaw ang bagong susi. Namatay ang mga ilaw saglit. Sa salamin, sa likod ng S, ang silhouette ni Steve, mahina ngunit nakangiti. Nagsisimula ang tibok ng puso ng pangsanggol, malakas, mabilis, ngunit bumagal na parang babala. Itim na screen. Ang mga salita ay dahan-dahang lumitaw, ang tunog ng hangin at mga tawa ng mga bata ay umalingaw-ngaw. Ang sumpa ay nakatulog. Ngunit ang dugo ba ay talagang hihinto sa pagsasalita?